Everyone, please give a warm welcome to our new big boss, Mr. Josh Castillo. Napalingon ako sa entrance ng hall at namataan ko ang pagpasok ni Josh. Sa tabi niya ay si Melody na kay lawak ng ngiti. She is also dressed in a black gown. The sparkle on her dress gives it an air of elegance. The crowd exclaimed in awe upon seeing the couple. He can't blame them though. Tunay na napakaganda ni Melody sa ayos niya at napakagwapo naman ni Josh. Agad ako napatungo dahil hindi ko na matagalang pagmasdan sila. Parang hinihiwa ang puso ko kahit pa alam kong hindi na dapat ganito ang aking nararamdaman. Peter, hanap na tayo ng table. Baling ko kay Peter na noon ay humahangang nakamasa din kay Melody. Peter, untag ko ulit sa kanya at saka lang siya natauhan. Ha? Okay. Sagot niya. Nagulat pa ako nang abutin niya ang kamay ko at magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa isang table. Agad din nagsimula ang programa. Tinawag si Josh ng event host para magbigay ng kanyang mensahe. Iniwasan ko siyang tapunan ng tingin man lang. Yet, I am aware that my efforts are for totally useless because the sound of his voice is enough to make my heart beat faster. Naalala ko na naman noong unang beses ko siyang nakita. He was also on stage delivering his speech. Psst. Aliyah, awarding na ang next sa program. Nox, best employee yan? Kantsaw sa akin ni Peter na siyang umagaw ng atensyon ko. Sumunod naman yung mga kasama namin sa table sa pangangantsaw sa akin. Tipid na nginitian ko lang sila, ngunit agad na nabura ang ngiti ko pagkakitang si Josh ang siyang magbibigay ng plaque at certificate sa mga empleyadong may awards. Peter, ikaw na lang kaya ang kumuha ng award ko? Bigla ay question ko. Ano? Ano namang gusto mo mangyari sa akin? Baka mamay umbagin pa ako ni Sir Josh eh. Hindi naman ako may award tapos akong kukuha ng certi. Mukha pa namang may galit sa akin yun. Tanggi ni Peter. Kasi parang sumasakit ang tiyan ko. Pagdadahilan ko. Tiisin mo na, Aliyah. Sayang naman ang effort mo. Pipicturean na lang kita. Pero hindi na ako nakatanggi pa nang hilahin ako ni Peter patungo sa unahan malapit sa stage. Tingin ka dito sa akin ha, pipicturean kita. Bulong pa niya sa puno ng tenga ko. Tumango ako sa kanya kahit pa hindi ko na siya masyadong maintindihan. Bigla akong naduwag, parang ayaw humakbang na mga paa ko paakyat sa stage. Ayoko nang makaharap pa si Josh. Paano kung bigla niya akong ipahiya sa stage at sa harap ng mga katrabaho namin? Aliyah, ikaw na tinatawag. Bigla yung untag sa akin ni Peter. Ha? Wala sa sariling tanong ko. Hindi ko narinig na tinawag na pala ng host ang pangalan ko. Ay, wala ka na naman sa sarili. Umakyat ka na sa stage. Natatawang sambit ni Peter. Bahagya pa niya akong itinulak paakyat sa stage. Nanginginig ang mga binting umakyat ako sa entablado. I can hear people applauding for me but when I look at the man at the center of the stage, the sound of their claps and cheers becomes muffled. Nakatingin din sa akin si Josh. His stare is intimidating. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. It hurts that all I see in his eyes is hatred for me. Bigla ay gusto ko nang tumakbo palayo at hindi na magpakita pa sa kanya kahit na kailan. Ngunit isa sa mga staff at ang host ay nakangiting tumungo sa akin at iginiya ako patungo sa sentro ng stage. Wala na ako nagawa kundi lumapit kay Josh. Nang muli ko siyang sulyapan ay nanguusig ang mga mata niya. The corner of his mouth twitches into a sarcastic grin. Congratulations, he said mockingly. Thank you. Maging ako ay hindi marinig ang sariling tinig sa hina noon. Nalalamig ang mga kamay ko. Inabot ko ang plaque at certificate buhat sa kanya. Meron dong envelope na nahulaan ko nang naglalaman ng cash incentive. I'm surprised you got an award here. Makahulugan niyang komento. Sinulyapan ko siya ngunit hindi ko naman magawang sumagot. Wala na rin akong planong patulan ng mga patutsyada niya. Napapagod na ako. Last night, I realized it was pointless to explain myself to him. I'm done trying to explain myself to him. Hindi rin naman siya naniniwala. Aliyah, tingin ka dito! Narinig kong tawag ni Peter. Namataan ko siya sa harap ng stage at nakahanda ang cellphone. Panay ang kuha niya sa akin ng larawan at hindi ko na alam kung paano ko nagawang umiti. Pagbaba ko sa stage ay agad din niya ako sinalubong ng yakap. Nabigla man ay hindi na ako nag-react. Congratulations, Aliyah. Huwag ko na lang kayong mag-resign.
Hirit pa niya. Nakangiting inirapan ko lang siya. Patingin nga ng mga pictures ko. Pag-iba ko ng usapan, agad namang iniabot ni Peter sa akin ang cellphone at nadismaya ako pagkakita sa itsura ko sa mga pictures. Ang layo ko kay Melody. Ang sama naman ang kuha ko. Burahin mo na lang kaya. Reklamo ko. Ha? Okay naman mga kuha ko ah. Patingin nga ulit. Ani Peter. Inagaw niya sa akin ang cellphone at tinignan ng mga pictures. Nagulat ako nang mapahalakak siya. Kinakabahan ka ba kanina? Bakit ganyan ang ngiti mo? Para kang natatay eh. Ano? Ang bastos mo ha? Sat ako sa kanya at muling tinignan ng mga picture. Nakita ko ang pilit kong pagkakangiti na parang may pinagdaraanan. Murahin mo na nga. Ang pangit ko dyan. Ngunit si Peter ay hindi na maputol ang pagtawa hanggang sa makabalik kami sa aming table. Mukhang mabenta talaga sa kanya ang larawan ko. Dahil sa asara namin, kahit papaano'y nabawasan ang pagkailang ko. Hanggang sa natapos ang program ay panay ang tawanan namin. Suddenly the lights in the hall dimmed and romantic music began to play. Marami magkapareha ang nagtungo sa dance floor. Namataan ko agad sa gitna ng dance floor sina Josh at Melody. Halos magkayakap na sila habang sumasayaw. I stood there watching them and feeling the pain. This time, I really want the pain to be enough to erase my feelings for Josh. Dance with me, Aliyah. Bulong sa akin ni Peter. Ha? Nabiglang tanong ko. Sayaw tayo kako. Ayaw mo pa ng English eh. Natatawang muli ko siyang binalingan. Tayo? Sasayaw? Eh di naman bagay sa atin ang sumayaw kasama nila eh. Tingnan mo nga at mga executive. Hindi ko na natapos ang sasabihin dahil hinilanan niya ako sa gitna ng dance floor. Dami mo pa sinasabi, sasayaw lang eh. Inis na bulong niya. Muli akong natawa sa reaksyon niya. Bigla ko natigilan nang tinitigan ako ni Peter. Ang mga kamay niya ay gumawi sa bewang ko. Bigla akong nailang. I'd never let anyone get this close to me since Josh and I separated. Nahihiyang inilapat ko din ang kamay sa kanyang balikat. Nang muli ko siyang sulyapan ay titig na titig pa rin siya sa akin. I don't know what to do, Aliyah. Hindi ka pa man umaalis ay nasasaktan ako. Bigla ay bulong niya. Napaawa ang labi ko sa narinig. When I looked into his lovely eyes, I saw the depth of his sadness. Peter, usal ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. I can't believe that someone will actually feel sad that I'm leaving. Hinapit niya ako sa bewang dahilan para mas mapalapit ako sa kanya. Ano bang kulang sa akin, Aliyah? Bakit hindi mo ako mapagbigyan? Tanong niya sa puno ng tenga ko. Kahit hindi ko siya nakikita ay dama ko ang lungkot niya. Peter, thank you. Naiiyak na sambit ko. Hindi ko mapaniwalaan na may magmamahal pa sa akin. But please, don't waste your time on me. May iba pang babae dyan na para sa'yo. Binata ka, tumanap ka ng dalaga, yung walang sabit. Gusto kong maging masaya ka at alam kong hindi ka sa akin magiging masaya. Bakit mo ko pinagtutulakan sa iba? Ikaw ang gusto ko. Nahihirapang tanong niya. Noon ako bahagyang lumayo sa kanya para matitigan siyang mabuti. Like always, he is incredibly charming. Paanong hindi magawang tumibok ng puso ko para sa kanya? Perhaps, I respect and care about him so much that I don't want to lose our friendship. Hindi mo naiintindihan. I am complicated. Ayaw kitang masaktan. Malungkot na sambit ko. Nababasa ko ang paglatag ng sakit sa gwapo niyang mukha habang binibitawan ko ang mga salita. Peter, you are perfect, and I do not want to ruin you. I am not worthy of your love. Paliwanag ko. I don't deserve to be loved. Bulong ko sa isip habang ang mga mata ay wala sa loob na gumawi kay Josh na noon ay kasayaw ni Melody. Ganoon na lang ang gulat ko pagkakitang nakatingin din siya sa akin. His eyes are extremely dark. I think he's mad at me again. Mukhang hindi na yata mawawala ang galit niya, makita pa lang ang pagmumukha ko. Mabilis ako nag-iwas ng tingin. I don't want to be unfair to Peter. How can I love someone when it's obvious that I haven't gotten over my past? Ayusin ko muna ang sarili ko. Hihintayin ko munang maging handa akong magmahal ulit. When that time comes, I hope I can look back on my past and not feel any pain. Sana'y dumating ang araw na mabura na lahat ng pagmamahal ko kay Josh. At tulad niya, magawa ko na ring ituon ang pagmamahal sa iba. Josh, POV.
Natigil ako sa pagbabasa ng article online nang maramdaman kong huminto ang sinasakyan ko. Sumulyap ako sa bintana at namataan ko agad ang pamilyar na gusali kung saan nandoon ang bar na madalas kong puntahan. Wait for my call. Bilin ko sa driver na agad naman tumango. Umibis ako ng sasakyan at naglakad na patungo sa loob ng gusali. Agad na hinanap ng mga mata ko ang aking mga kaibigan. I am aware of the glances the women are giving me as I walk into the bar. Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. I desperately need this time to relax. I've been extremely stressed over the last few days. Agad ko namang namataan ang aking mga kaibigan. Why are you late? Tanong ni Adam. I finished a ton of paperwork before coming here. Sagot ko. Pumasto na ako sa tabi nila at umorder ng alak. I recall you recently purchased shares in that packaging company. Ramon informed me that you are the largest shareholder and the current CEO of that company. Congratulations! Ani Daniel na tinapik ako sa balikat. Ganoon din ang ginawa ni Adam. Contrary to my situation, their family businesses seem to be doing well, kaya naman hindi sila problemado sa mga negosyo nila. Yeah, I got lucky. The former CEO was a womanizer and his mistress caused him to lose everything. Ayaw niyang mapunta sa mga dating katrabaho ang shares niya, kaya ako ang nakinabang. Sagot ko. Napansin kong natigilan ang dalawa kong kaibigan dahil sa sinabi ko. Sounds familiar, right? Sambit ko sa pagak na tumawa. Hindi lihim sa kanila ang pagiging babaero ni Dad at sa mga dumaan taon ay naging pabaya ito sa kumpanya. Kung hindi dahil kay Ate Ramona, baka matagal nang nagsara ang Click It. Masyado nang nabaliw si Dad sa mga babae niya na hindi niya pinagtutuunan ng pansin kung ano ang mararamdaman namin mga anak niya at ni Mommy sa mga ginagawa niya. Nakakalungkot lang na patuloy na nagpapakatanga si Mommy sa kanya. No, iba naman yung kay Tito Santiago. Maagap, nasagot ni Daniel. I agree with Daniel. Hindi naman si Tito Santiago may kasalanan ng pagkalugmok ng Click It. Sang-ayon ni Adam. Taka, nasan nga pala si Henry? I don't know. Sabi niya ipapunta na siya. He's been very busy with Click It lately. Sila ni Ate Ramona ang sumulong lahat ng problema. Ang totoo ngay nahihiya na ako sa kanya at kay Tito Alvaro. That is why I am giving this new company my all. I made a certain that I understood every aspect of its operation. I know you can do it, Josh. Click It has performed impressively under your supervision. Minalas ka nga lang talaga kay Aliyah noon. Komento ni Daniel. Bigla akong natigilan pagkarinig sa pangalan ng babae. I have no idea why it still hurts and bothers me so much when people speak badly about her. Kahit pa nga totoo naman ang mga sinasabi nila. At maging ako ay galit sa kanya. I hate that the bad words they use to describe Aliyah affect me as well. Napansin ko si Adam na napapailing habang matamang pinagmamasdan ang reaksyon ko. Sa aming apat, napapansin kong siya ang umiiwas na magsalita ng masama tungkol kay Aliyah. But I still can't believe Aliyah would do such a thing. I mean, she seems to be madly in love with you and Aliyah is currently working at that packaging company, but her friend isn't doing anything to fire her. Narinig ko si Henry na siyang sumingit sa aming usapan. Nang lingunin ko siya ay seryoso siyang nakatingin sa akin. Nag-aakusa ang mga mata niya at napailing na lang ako. He accused me of still having feelings for Aliyah, which I strongly denied. Buhat nang makita niya si Aliyah sa kumpanya, ilang beses na niya akong kinumbinsing tanggalin na ito sa trabaho. Hindi ko siya masisisi kung bakit siya nagagalit. Siya ngayon ang nahihirapan sa pagkalugmok ng Click It. Alam kong mahalaga sa kanya ang kumpanya dahil ang ama niya ang nakaisip noon. Really? Nagkita kayo ni Aliyah? Manghang tanong ni Adam sa akin. No, let's not talk about her. Angil ko sa kanila. Inabot ko ang baso ng alak at ininom ang laman noon. I'm still uncomfortable talking about her. Yes, and she still has that innocent look. She can still deceive any man. I'm worried that she might still fool our friend. Sagot ni Henry saka makahulugan akong tiningnan. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. I know he's trying to see how I'll react. It's frustrating because as soon as he said those words, images of Aliyah dancing with that Peter on the dance floor flashed through my mind. I saw the way he looked at her. Hindi mahirap hulaan na may pagtingin siya kay Aliyah. I don't really give a damn and I know I'm frustrated because I, too,
want Aliyah to leave. She represents a point in my life that I would rather forget. What she did was too painful and I can still feel the effects of her betrayal on my family to this day. Click It is still in trouble. Ate Ramona is doing everything she can to help the company survive. I'm doing my best to work on Plan B right now. I really don't want to fail this time. Hindi ko lang maatim na alisin si Aliyah sa kumpanya ng walang basehan. Josh, we already know how much you love Aliyah, pero pinapaalala ko lang sa'yo nangyari sa Click It. Hindi siya anghel. Seryosong sambit ni Daniel. I know. Napipiko na singhal ko naman sa kanila. Napailing na lang ako sa mga naging tingin nila sa akin. They know how much I love Aliyah, but that was back then, nung hindi ko pa alam ang tunay niyang ugali. Besides, I had already proposed to Melody. I am about to marry her. That's right. She is by your side during your difficult times. Never ever break her heart. Paalala ni Henry. Tumango lang ako. Of course, I know that. Melody is important to me. Siya ang dumating para tulungan ako makabangon. I was in a bad place when I met her. Na hindi ko nga alam kung paano ako magsisimulang muli. I'm not even able to forgive myself for disappointing my family. She came in and helped me. She gradually taught me that I must first forgive myself before I can try again. Kaya naman nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Josh, seriously, bakit hindi mo nalang paalisin si Aliyah sa kumpanya? Napakadali lang sa iyong gawin iyon. She's not even a supervisor in their department. Huwag mo nang hintayin na malaman ni Melody ang tungkol. Melody doesn't need to know. Putol ko sa sinasabi ni Henry. Why is it such a big deal to him? Hey, calm down. You too. Natatawang sita sa amin ni Adam. Sanay na silang nagtatalo kami ni Henry. Hindi ko din alam kung bakit sa tuwina ay magkataluwas kami ng pananaw ni Henry. Perhaps because we grew up together and are so familiar with one another. I know how you think, Josh. Paalisin mo na sa Aliyah bago pa maging komplikado ang lahat. Walang magandang idudulot ang pagkikita niyong muli. I've witnessed how you nearly lost your mind after she left. Napabuga ako ng hangin sa sinabi niya. Hindi naman niya kailang ipaalala ang kabaliwan ko noon. Complicated? Paano magiging komplikado ang lahat? Ni hindi ko nilalapitan si Aliyah. And to be honest, I have no intention of approaching her. Kapag hindi ka nakinig sa akin, I'll tell Tita Lucy, fine, I'll do what you want. Sagot ko para matigil na. I gave Henry a stern look, but he seemed unbothered. Nagkibit-balikat lang siya saka dinampot ang baso ng alak at dinala iyon sa kanyang bibig. Hey, let's not talk about Aliyah anymore. We are here to relax. Awat ni Adam at Daniel sa amin. Matapos yun ay hindi na naungkat ang tungkol kay Aliyah. Nag-usap na lang kami ng tungkol sa ibang bagay. Gayunpaman ay natuon na ang isip ko sa sinabi ni Henry. Bukas na bukas din ay gagawin ko na ang payo niya. Hindi tama pero yun ang mas makabubuti sa amin. Ayoko nang makarating pa sa pamilya ko na nakita ko si Aliyah ulit. Mas lalong higit na hindi na dapat pang malaman ni Melody ang tungkol sa kanya. Alam naman ni Aliyah ang atraso niya sa akin. I'll talk to her tomorrow. I'm going to ask her to leave. Wala na dahilan pa para magkita kaming muli. Aliyah's POV. Malungkot na nilungon ko si Peter na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Simula noong year-end party ay biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na niya ako nilalapitan at kinakausap. Madalas na sa Trina ang kanyang kausap at kapag dumadating ako sa opisina ay nakakahanap siya ng dahilan para umalis. Nagdadahilan na lang siyang may gagawin siya sa warehouse o may kailangan siyang i-check na delivery. Alam ko na umiiwas siya sa akin. Sa tanghali ay sa Trina din ang madalas niyang inaaya. Aaminin kong nalulungkot ako. I miss him, but I also respect him. Hindi ko siya masisisi. That night, I made a decision to reject him. Dapat ay handa ako sa magiging consequence noon. Ito ang paraan niya para protektahan ang sarili at kailangan kong igalang iyon. Kailangan kong tanggapin na dito na nagtatapos maging ang pagkakaibigan namin. Aliyah, tawag ka sa admin building. Sa office daw ni Sir Josh. Pagbibigay alam sa akin ni Trina. Napakunot ang noo ko at agad ang abnormal na pagtibok ng aking puso. Sa opisina ni Josh? Bakit? Hindi maganda ang kutob ko sa biglaan niyang pagpapatawag sa akin.
Kinakabahan tinungo kong admin building. Malawak ang ngiti sa akin nila Ara pagpasok ko sa reception area. Tumango lang ako sa kanila at gumanti ng ngiti. Hindi ko ipinahalata na kinakabahan ako. Pagdating sa ikatlong palapag ay halos hindi na ako makahinga. Nalalamig na ang mga palad ko. Sana naman ay nagkamali lang sa Trina at hindi naman talaga ako ay pinapatawag ni Josh. Ngunit nang makita ko ng secretary ni Josh, agad siyang tumango. Miss Velasco, Sir Josh is waiting for you. Pagbibigay alam niya, parang nanuyo ang lalamunan ko sa narinig at kasabay noon ay ang panunubig ng aking mga mata. Tumayo siya at tinungo ang pinto ng opisina ni Josh. Nilingon niya ako at sanay niya sang lumapit doon. Paglapit ko sa kanya ay siya na mismo nagbukas ng pinto. The manly scent of Josh's office welcomed me. The air in his office is so cold that it gave me the chills. Namataan ko siya sa table niya sa pinakasentro ng opisina. Tila hinihintay talaga niya ako. Napaawang ang bibig ko nang sulyapan ko siya. His eyes are focused directly on mine. He has a serious expression on his face that makes me nervous. Josh, usal ko. Hindi siya sumagot. Bagkus ay seryoso pa rin siyang nakamasid sa akin. Para bang kaya niyang basahin maging alaman ng puso't isip ko sa paraan ng pagtingin niya. Agad ako naasiwa. I'm not used to having someone look at me with a this-searing eye. Sa ibang tao, hanggat maaari ay ayaw kong mapansin ng mga kasama ko. I suppose it's only fair that I explain my decision to you. Simula niya, napakunot ang noo ko sa narinig. Hindi ko maintindihan ang ipinupunto niya. Aliyah, I want you out of this company. He said coldly. Kahit pa inaasahan ko na iyon, ay hindi ko pa rin mapigilan ang masaktan. Nalalaka ang mga matang napatitig ako sa kanya. Ganun lang yun? Sinalubong niya ang mga mata ko at hindi ko siya nakitaan ng awa o guilt man lang. How did he turn into such a cold-hearted man? I know, Josh has a commanding personality but he isn't this heartless. Nasaan ang Josh na nakilala ko? You already know why. Makahulugan niyang saad. I don't want you here, but I don't want others to think I'm being unfair. Ayokong isipin nila na masyado kong ginagamit ang posisyon ko. That is why I am requesting that you resign instead. Pagpapatuloy niya. I understand. He understand. Don't cry, Aliyah. Don't cry. Kausap ko sa sarili kahit pa nga labis ako nasasaktan. Mariin akong pumikit para pakalmahin ang sarili. I understand. Sagot ko. Kahit na anong pilit ay hindi ko pa rin naitago ang panginginig ng boses ko. Aalis naman talaga ako. Nag-file na ako ng resignation noong 1 linggo pa. Napansin kong natigilan siya sa narinig. His brow furrowed in disbelief. Saglit lang iyon dahil muli ay naging seryoso siya. That's good to hear. Tumatangong sambit niya. Naiilang na sinulyapan ko siya na noon ay tila kilalim ng iniisip. Nakatitig siya sa akin, ngunit tila wala sa akin ang isip niya. Naghihintay ako ng susunod niyang sasabihin ngunit hindi naman siya nagsasalita. Wala na po ba kayong sasabihin? Untag ko sa kanya. Noon siya tila natauhan. Tumikim siya sa kamuling nagsalita. I'll ask Human Resources to calculate your separation pay. Okay, sir. Mahinang tugon ko. Iniiwas ko na ang tingin sa kanya dahil batid kong nangingilid na ang mga luha ko. Sa bawat segundo na magkaharap kami ay pabigat ng pabigat ang aking nararamdaman. Nag-file na nga ako ng resignation pero heto at nagawa pa niya akong unahang sabihin na tinatanggal na niya ako sa trabaho. It felt like he was pushing me away for the second time. Aalis na po ako. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Mabilis akong tumalikod at lumabas ng opisina niya. Parang bumalik lahat ng sakit na naramdaman ko nung ipinagtabuyan niya ako. Sa ikalawang pagkakataon ay pinaalis ako ni Josh. Nagmamadali ako nagtungo sa CR at doon tahimik na umiyak. Ingat na ingat akong walang makarinig sa mga hikbi ko. Matapos ang ilang minuto at nang kalmado na ako ay saka ako bumalik sa opisina. Nadatnan ko doon sa Trina at Peter na kumakain ng merienda. Hindi nila ako pinansin at ganoon na lang din ang ginawa ko. Nang maupo ko sa pwesto ko ay nahuli ko si Peter na sumulyap sa akin. Marahil ay napapansin niyang galing ako sa pag-iyak. Ganun pa man ay hindi na siya nang usisa pa. Iniiwas na lang niya ang tingin pagkatapos ay muling binalingan si Trina. Naririnig ko ang usapan nila tungkol sa business travel ni Sir Emong umano bukas. Hindi ko na pinagtuunan iyon ng pansin, total mukhang approved naman na ang resignation letter ko. Overtime ako, Trina.
may deliver kasi. Maya-maya ipaalam ni Peter sa babae. Do you want me to help you? Masayang tanong ni Trina. Natigilan naman si Peter sa tanong niya pagkatapos ay sumulyap sa akin. Sure. Anya, magsasabi ako kay Boss Emo. Ani Trina na halata ang sigla. Hindi na ako nagsalita. Ayos lang naman sa akin kung magkamabutihan sila. Yun naman ang nais ko para kay Peter pero aaminin ko na nasasaktan ako ngayon dahil sa pambabaliwala niya sa akin. Gusto kong umiyak sa kanya. Gusto kong sabihin kung gaano ako nasasaktan. May mali ba talaga sa akin? Bakit kay Babaw magmahal ng mga lalaki? Kay bilis lang nilang bawiin ang damdamin. Ganun ba talaga silang magmahal? Pagdating ko sa dorm ay saka ko pinakawalan ang mga luha. Naglakas loob akong bumili ng alak sa tindahan sa katabing gusali. Hindi ako umiinom ngunit ngayong gabi ay parang ito ang kailangan ng katawan ko. Para akong baliw na umiinom mag-isa habang umiiyak. Samod-sari ang pumapasok sa isip ko. Gusto ko nang sumuko ngunit sa tuwin ay naiisip ko si John. Sa ngayon ay hindi na lang ako nabubuhay para sa sarili ko. May anak na umaasa sa akin. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog. Nagising na lang ako, kinabukasan sa sobrang sakit ng ulo. Kaya naman 30 minutes na akong late sa trabaho pagpasok ko kinabukasan. Oh, akala ko hindi ka napapasok. Nagulat na sabi ni Trina pagkakita sa akin. Tinanghali ako. Masakit kasi ang ulo ko. Ipa-file ko na lang ng leave ang umaga. Mag-half day na lang ako. Hindi na sumagot sa Trina. Nagdududa lang siya. Nagdududa lang niya akong sinulyapan. Ngayon ako nagsisisi na uminom pa ako ng alak kagabi. Nakatungong hinilot kong ulo dahil pumipitik pa iyon. Mababaliw yata ako kapag hindi talaga ako umalis sa kumpanyang ito. Tama din naman si Josh. Dapat lang naman nalayuan namin ng isa't isa. Walang magandang patutunguhan ng pagkikita naming muli. Kung maaari nga hindi na sana muling nag-cruise ang aming landas. At good morning po Sir Josh. Nabiglang bulalas ni Trina. Narinig ko pang paggalaw ng bangko niya dahil sa biglaan niyang pagtayo. Gulat na napasulyap ako sa kanya. Sunundan ko ng tingin ang binati niya at napapitlag ako pagkakita kay Josh sa loob ng opisina namin. Sa labis din na pagkagulat ay nahulog pa ako sa upuan. Nahihiyang tumayo ako at bumalik sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang batiin. Hindi na ako nag-abalang tingnan si Josh. Nandito pa siya para masigurong nag-resign na ako. Where is he? Yamot na tanong niya kay Trina. Mukhang wala yata siya sa mood. Ho? Sino po? Kinakabahang tanong ni Trina. Kitang-kita ko nang iritadong tiningnan siya ni Josh. Sino sa tingin mo? Of course, your boss. Where's your boss? May kataasan ng boses na tanong ni Josh. Maging yung mga staff niya ay halatang takot na takot. Talagang personal pa siyang pumunta dito para hanapin sa boss. Mukhang pati si Boss Among yata ay nadadamay sa galit niya sa akin. Tatawagan ko po siya, sir. Natatarantang sagot ni Trina. Inabot niya ang cellphone at tinawagan si Boss Among. Ako naman ay agad na nagbuhay ng computer. Pilit ako nagtago sa monitor ng computer para hindi na ako mapansin ni Josh. Mahirap na. Mukhang mainit pa ang ulo niya. Kahit pa sabihin magre-resign na ako, ayoko pa rin namang salubungin ang galit niya. Sir, nag-emergency daw po si Boss Among. Sinugod sa ospital ang anak niya kanina madaling araw. Nanginginig ang boses na sagot ni Trina. What? But we have a business trouble scheduled today. Kanina ko pa siya hinihintay. Sigaw na niya. Mas lalo akong tumungo para makapagtago. Sa Trina naman ay mamutla-mutla sa takot. You are the supervisor, right? Maya-maya ay tanong ni Josh sa kanya. Yes, sir. Halos bulong na sagot ni Trina. Pasimple ko siyang sunulyapan. Parang anumang oras ay iiyak na siya. Then, you will accompany me instead. I am considering a new location for storage facility and would appreciate your input. Ani Josh. Huh? Sir, tatanungin ko po muna si Boss Emo. What did you just say? Mapanganib na tanong ni Josh kay Trina. Maging ako ay napapakagatlabi sa naging sagot niya kay Josh. Bahala ka Trina, ginusto mo yan. Ang ibig ko po sabihin, sir, hindi ko pa po talaga gamay ang trabaho. How long have you been working here? Bakas ang inis na tanong ni Josh. 3 years po. Tumaas baba ang dibdib ni Trina sa kaba. Noon saktong tumunog ang cellphone niya at agad niya iyong sinagot. Sinadya pa niyang iparinig sa amin na si Boss Among ang kausap niya. Hello po,
Sir Emil? Yes po. Anya sa kausap sa kabilang linya. Okay po, sir. Matapos yun ay binalingan niya si Josh. Sir, si Aliyah na lang daw pong sasama sa inyo, sabi ni Boss Emil. Napanganga ako sa narinig. Ano sinasabi niya? Ayoko nga. Matalim ang mga tingin pinukol ko kay Trina. Ngunit nang sulyapan ko si Josh ay mas matalim ang tingin niya sa akin. Magsasalita sana ako para tumutol ngunit naunahan niya ako. What are you waiting for? Don't waste my time. Galit na niya, saka tumalikod. Napatulala na lang ako. Hindi ko alam kung susunod ba ako sa kanya o ano. Akala ko ba'y dapat na naming iwasan ang isa't isa? Bakit siya pumayag na akong usama?